Panoorin po natin ito mga kababayan. Ito pong DDS na ito na si Dean Chase. Tignan niyo po kung gaano po kasama ang ugali niya. Kung para po sa akin, para siyang demonyo. Ito po yung taong nagpakalat ng AI video ni PBBM, yung kinalat niya. At napakalakas po ng loob ng taong ito na siya na po yung nagbanta po kay Senator Rizon Tiveros, siya pa po yung may ganang magalit at magmatapang mga kababayan. Kung maalala niyo po, ibinahagi ko po sa inyo itong post niya sa FB po yata iyan at yan po ay pinost, nirepost ni Senator Rizon Tiveros at humingi po ng tulong si Senator Rizon Tiveros sa NBI. Ngayon, nakarating ito po kay Dean Chase, yung ginawa ni Senator Rizon Tiveros, yung hakbang niya, at ito po ang naging response ni Dean Chase, yung nagpakalat po ng AI video ni PBBM. Pakinggan po natin ang kawalang hiyaan nito at ating pong bigyan ng reaksyon. Talaga ba, Risa Ontiveros? Nakakatawa ka kang hayop kang putang ina mo. Akala mo talagang masisindak mo ko, no? Akala mo matatakot ako? Think again. Kung ang mga walang utak mong mga alagad, hayop kang demonyo ka, masisindak mo sa mga ganyan mong mga pasaring, ibahin mo ko. Treat me differently. I am of a different breed. Putang ina mo, wala akong pakialam sa'yo. Kahit ikis-kis mo pa yung bilat mo sa kahabaan ng EDSA, wala akong pakialam sa'yong putang ina mong hayop ka. Akala mo ikagaganda mo yan? Tatakbo ka pa ng presidente? Akala mo mananalo ka talaga? Think again, you stupid bitch. Sige, magkaso ka, mag-file ka. Ramihan mo ha, I'm waiting. Ayan mga kababayan, natunghayan niyo po kung gaano po kasama ang ugali ng mga taong ito. Sila na po yung nagbanta, sila na po yung gumawa ng mali at illegal, sila pa po yung malakas ang loob na magmatapang kay Senator Rizon Tiveros. Alam nyo, ako sa tingin ko kaya ganitong namimihasa ang mga taong ito kasi number one, wala po sila sa Pilipinas. Nasa ibang bansa po sila. Kung di ako nagkakamali, nasa Amerika. Kagaya niya ni Maharlika Boljaquera. Ang dami po niyang pinakalat, ang dami po niyang kasinungalingan na ikinalat kay PBBM. Ginagawa niya ito kasi malakas ang loob niya kasi nasa ibang bansa siya. Ganito rin po ang ginagawa nito ni Dean Chase. Yung pong pagpapakalat niya ng AI video ni PBBM, yung pong pagbabanta niya kay Senator Rizon Tiveros, ginagawa niya kasi wala siya dito sa Pilipinas. Kapag bumalik po yung mga yan dito sa Pilipinas, sana po ay arestuhin. Kaya ako po ay nadidismaya mga kababayan na kung nag-uumpisa pa lamang yan si Maharlika Boljaquera ng pagpapakalat ng kasinungalingan, paninira at pagpapakalat ng mga kung ano-anong video labang kay PBBM, kung nakipag-coordinate na sila PBBM dyan sa gobyerno ng Amerika, presidente naman siya kayang-kaya niyang makipag-coordinate sa US Embassy, sa gobyerno ng Amerika. Kasi hindi naman po tama yung ginagawa ng mga yun si Maharlika Boljaquera kung ano-anong kinalat na kasinungalingan at video. Tapos ito rin, si Dean Chase, nagkalat po ng mga video at kasinungalingan. Si Eloy Bugris, kung ano-ano din pong pambabalahura at kasinungalingan ng kinakalat. Kasi nasa ibang bansa po sila. Pero kung ako pong tatanungin mga kababayan, sa tingin ko kayang-kaya naman pong panagutin ito ng gobyerno natin Kayang-kaya nilang makipag-coordinate kasi namimihasa na po. Nagkakalat ng mga edited AI videos, nagkakalat ng kasinungalingan, nagbabanta, at kung ano-ano pong ginagawa na hindi po tama at illegal po ang ginagawa sa social media. Kung ano-anong pinapakalat ng mga fake news. Tapos kapag kinall out, kapag sinampahan ng reklamo sa NBI, gagawa ng mga content at sila pa yung magpapakita ng tapang. Ang kakapal po ng muka mga kababayan. Kasi po namihasa, kasi po hindi napapanagot. Hindi po kasi pinapanagot. Dapat panagutin ito ng ating gobyerno. Dapat kasuhan nila. O kaya makipag-coordinate sila sa gobyerno ng mga bansang kinaroroonan ng mga taong ito nang sa ganun ay mapadeport or matanggalan ng citizenship doon sa mga bansang yon. I'm sure kaya po ng gobyerno natin yan. Kasi po namimihasa Nagiging magulo po tayo, nagkakaroon po tayo ng galit sa isa't isa dahil sa pagpapakalat nila ng fake news. Sa totoo lang, yung mga supporters po ng kabila, naging sinungaling na sila, naging bayolente, mapagbanta, at talaga namang ginawa na silang mangmang ng kanilang mga sinusuportahan na vloggers at kanilang mga sinusuportahan na mga personalidad sa politika, mga kababayan. Naging sinungaling, naging bayolente, mapanghamon, balahura, at saka nagbabanta po. Kanino po nagmana yan? Wala po akong nakitang mga kakamping at loyalist na nagbanta.
sa kapwa nila mga Pilipino? So, kung hindi po yan papanagutin, tignan nyo, parang naging normal na lamang yung pagbabanta. Tapos kapag kinall out, idinamanda, sinampahan ng reklamo or kaso sa NBI, sila pa yung galit, sila pa yung matapang, at sila pa yung pinapalabas nila yung sarili nila ng mga biktima, at sila yung pinapalabas nila yung sarili nila na sila yung tama. Tama, biktima, pero sila yung gumawa ng mali. Hindi po ba? Para tayong ginagago mga kababayan, niloloko po tayo. Sila itong gumagawa ng masasamang salita sa social media, sila itong mga nagbabanta, pero ipoproject nilang sarili nila ng mga inaapi at mga nasa katwiran, na kapag sila yung call out na demanda, sila pa yung magmamatapang at ipoproject nila ang sarili nila na sila yung biktima. Anong klase yan mga kababayan? Bakit po tayo nagkaganito? Tama pong ginawa ni Senator Ontiveros na kinolekta niya ang mga screenshots ng mga pagbabanta sa kanya at nagsampa po siya ng reklamo sa NBI. Tama po yun. Yan po ang pagkukulang ni PBBM, ni FL at saka ni Speaker Martin. Yan po yung hindi nila ginawa. Kaya nagkakaroon po tuloy ng technicalities na palusot ang kampo po ni Sara Duterte sa impeachment trial. Na kesyo hindi naman doon nagsampa ng kaso si PBBM, wala namang sinampang criminal case, nagkakaroon po sila ng palusot. Kaya hindi po, sa totoo lang, hindi po laging kabaitan dapat ang pinaiiral dito. Dapat lumaban ka naman. Lumaban ka kung kinakailangan. Hindi ka naman magmamalabis hindi ka naman magpa-power trip Gagawin mo lang yung tama, ipaglalaban mo lang din yung karapatan mo at sana hindi yung makita natin kay PBBM. Ang tagal na siyang binabalahura at binabastos at ginagawa ng kasinungalingan at mga fake video ng kampo nila Maharlika Buljakera, nito nila Dean Chase. Pero hindi niya pinanagot ang mga ito. Pinaniniwalaan kasi ng mga tao. Nagiging mukhang totoo kasi hindi siya lumalaban, mga kababayan. Kaya tama po itong ginawa ni Senator Ontiveros. Ibinigay niya sa NBI, nagsampa siya ng reklamo at sana mapanagot po ng NBI. Ito si Dean Chase, kasama ng iba pang DDS na nagbanta kay Senator Ontiveros. Sa totoo lang po, yan din yung nakita kong pagkukulang kay Mayor Leni Robredo ng Vice President siya. Ang daming kasinungalingang ikinalat laban sa kanya, na kesyo nagpalaglag siya sa Amerika, na kesyo meron siyang kabit na congressman, kung ano-ano po, nired tag pa siya, pinagbintangang may naunang asawang NPA. Napakadami pong kasinungalingang ikinalat laban sa kanya, pero ni isa doon, wala po siyang sinampahan na kaso. Hindi po niya pinanagot. Parang si PBBM din, parang binabaliwala lang nila. Hindi po lagi uubra dito ang kabaitan. Magpakita naman kayo na lumalaban kayo. Kagaya nito ng Senator Ontiveros, kahit papano lumalaban siya. Nagsasampa siya ng kaso, sumasagot siya. Ang gusto po namin ay makita na ipagtanggol nyo rin ang mga sarili nyo. Dahil yung mga vloggers po, kaya kayong ipagtanggol. Pero hanggang kailan kami magtatanggol? At hanggang saan namin gagawin ito? Dahil may mga vloggers din po na itinutumba. May mga vloggers na receive po ng mga pagbabanta sa buhay nila. Nakita niyo naman ang nangyari kay Mima Alicia. So sana po magpakita kayo ng paglaban kay PBBM sa palasyo ng Malacanang. Buti pa nga si Atty. Claire Castro talagang matapang lumalaban Pero sana naman po, kayo naman po ang may kakayahan na magpanagot sa mga taong ito. Kala Maharlika Buljakera, kila Dean Chase, na sandamakmak na po ang ikinalat na kasinungalingan at paninira. Sana po yung makapag-coordinate kayo sa gobyerno ng mga bansang naandoon sila dyan kay Eloy Bugris nang sila yung mapabalik dito sa Pilipinas at mapanagot sa mga kasalanan nila. Yun lamang mga kababayan, don't get me wrong ang gusto ko lamang po ay lumaban tayo dito. Dahil sobrang lumalaganap na po ang kasinungalingan, kasamaan, ang kadiliman, ang pagbabanta, ang mga fake news, ang kamangmangan dito sa bansa natin. Sobrang lumalaganap na po. Kung hindi po tayo magpo-pushback at hindi tayo magpapakita ng tapang at paglaban, pare-pareho po tayong malulunod sa kamangmangan, kabobohan, kasinungalingan, sa fake news, at sa takot at pagbabanta. Pare-pareho po tayong malulunod. So, lumaban po tayo, mag-pushback po tayo. At sa mga opisyal ng gobyerno, lumaban po kayo. Salamat at saludo tayo kay Senator Ontiveros dahil siya'y lumalaban. Nilabanan si Kibuloy, nilabanan si Alice Guo, nilabanan ang kampo ng mga Duterte at ang mga DDS na nagbabanta sa kanya. Sana po lahat ng
opisyal natin ganyan, palaban. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood.